Isang napakandang araw po sa ating lahat mga kaboss, mga babayan, at welcome po dito sa ating YouTube channel. Ngayon pong araw mga kabosses, mga babayan, magre-react po tayo dito po sa statement ng isa pong political analyst. Alam kong kilala niyo po ito, si Ronald Llamas, mga kaboss, mga babayan. Kasi ito po si Ronald Llamas, alam naman po natin na talagang kritiko ito ni VP Sara Duterte at lalo na sa mga Duterte family kasi ito dilawan ito pinklawan mga kaboss, mga babayan, at yung ina-analyze niya sa politics mga kaboss, mga babayan is yung paano patumbahin itong mga Duterte mga kaboss, mga babayan upang maipasok yung kanilang interes. Kasamahan nito nila Trillanes, ganon mga kaboss, mga babayan. Meron po tayong vlog na si Trillanes ay umamin po mga kaboss, mga babayan na itong 2026 last chance na nila to. Kapag hindi pa po nila mapakulong si Vice President Sara Duterte o hindi pa mapapanagot raw po itong mga Duterte, ay talagang bagsak na sila kasi lalong lumalakas si VP Sara. Sinigundahan ito ngayon mga kaboss, mga kababayan ni Ronald Llamas. Sinabi po niya, ayon po dito sa artikulo po ng Ang Balita Ngayon, aminado ang political analyst na si Ronald Llamas na maaaring ito na ang huling pagkakataon ng mga pwersang kontra Duterte upang mabawi o pahinain ang impluensya ng Duterte camp, at ito ay kailangan mangyari ngayong 2026. Sa isang panayam, diretsahang sinabi ni Llamas na kung magpapatuloy ang kawalan ng malinaw at agresibong aksyon ng oposisyon, tuluyan na silang mawawalan ng tsansa bago pa man dumating ang 2028 elections. Ayon sa kanya, kung walang mangyayari sa mga anti-Duterte sa 2026, kung maghihintay pa rin sila, game over na. Huwag ka na mag-isip ng 2027 or 2028. It has to be won or lost ngayong 2026. Hindi yan slow burn. So ngayon ang labanan. Ngayon raw po talaga wala na. Mga kabosses, game over na raw kapag walang mangyari sa 2026. Mga kaboss, mga babayan. At galing po ito mismo sa isang political analyst na si Ronald Llamas, mga kaboss, mga babayan. Tatanungin ko kayo ngayon, kung kayo ang tiwala nyo sa sarili, mga kaboss, mga babayan, ang tiwala sa sarili nyo, kung gaano po kataas, mga kaboss, mga babayan, bakit parang kayo ngayon ang pinaka-nervyos, di ba po? Mga kaboss, mga babayan, bakit sobrang nervyos ngayon ni Ronald Llamas? Ayon po sa kanya, posibleng manalo ang Duterte camp sa 2027 at 2026. Wala na raw saysay ang 2027 at 2028 para sa kanila. Kaya po ito sila ngayon, mga kaboss, mga babayan, kasi nakikita po nila yung impact ng mga Duterte. Yung ginagawa po nila ngayon, nakikita po nila na majority ngayon ng tao, mga kaboss, mga babayan, kasi ang lakas ng ratings ni VP Sara, hindi po natin nakikita na merong konti lang yung bumagsak yung rating ni VP Sara kahit sa magkaibang magkaibang survey firms, mga kaboss, mga babayan, compare kay Presidente Bongbong Marcos na talagang bagsak lagapak talaga sa halos sa lahat ng survey, lalo na po sa SWS survey na -3%, mga kaboss, mga babayan. So ginagawa ngayon nitong mga oposisyon, mga kaboss, mga babayan, nitong kumakalaban sa mga Duterte ay patuloy sila sa paggawa ng mga eksena na para sirain po itong mga Duterte, mga kaboss, mga babayan, sa mata po ng mga supporter nila. Paano ba maluloko, mga kaboss, mga babayan? Kaya pa ba nalokohin ninyo ang mata ng taong bayan na itong si VP Sara ay nangongorap? Nakikita pa lalo ng taong bayan ang tapang ni VP Sara Duterte, mga kaboss, mga babayan, na humarap po sa mga aligasyon na iyan. Nag-iisa nga na humarap sa Quadcom noon, mga kaboss, mga babayan. Hindi natatakot, hindi natitinag, po. So, para talagang ninervyos na sila. Sino bang hindi ninervyosin? Mga kaboss, mga babayan? Alam naman natin na talagang bebelo itong mga Duterte cam, lalo pa po puro chismis itong impeachment laban kay VP Sara Duterte, kay Socorap, ganito, ganyan.
Wala na nga silang ibang ginawa mga kaboss mga babayan kasi alam nilang mahina yung Marcos di ba? Ito mga pinklawan, alam nila mahina itong mga Marcos kaya yung kinakalaban nila instead ng yung mga Marcos siguro may nakikinabang rin sila kay Marcos kasi nga magkalaban mga kaboss mga babayan, nagagamit rin sila sa administrasyong Marcos mga kabosses di ba? So hindi nila talaga kinakalampag yung Marcos administration despite sa billions of pesos po mga kaboss mga babayan na korupsyon. Doon yung anggulo nila palagi sa Duterte camp mga kaboss mga babayan. At ngayon aminado po sila. Mismo sila po'y aminado na hindi gradual ang laban. Hindi daw po slow burn. Ibig sabihin po dyan, alam nilang malakas ang Duterte camp. At kapag nakalampas ang 2026, lalo lang titibay ang suporta ng taong bayan. Kung gaano po kalakas ang suporta ng taong bayan, mas lalo pong lalaki. Diba may final na ngayon, hindi po natin alam kung sino po nagluto ng impeachment laban po kay Bongbong Marcos Jr. mga kaboss mababayan. But meron pong sabi-sabi, ayon po kay Congressman Irese, na merong ifa-file, mga kaboss mga babayan, na impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos kung malampag ngayon itong Kongreso. Ayon pa sa kanila, chismis na daw yan. Huwag daw gawing chismis yung impeachment complaint na hindi daw po dapat nakabase doon sa chismis. Kasi ang Pangulo, si Auntie Claire, ngayon, mga kaboss, mga babayan, sinabi ni Auntie Claire, di ba? Kanina sa press conference, sinabi niya na hindi nagnakaw ng pera itong si Presidente Marcos kasi walang Mary Grace Piatos. Di ba? Yung agenda nila palagi puro sa Duterte, mga kaboss, mga babayan, nakakabingi na. At hanggang ngayon, wala po silang maipapakita na talagang isang malinaw na ebidensya mga kaboss, mga babayan, na ito si BP Sara ay kumulimbat talaga ng pera. Kung kumulimbat man, 1 million, ilang milyon lang yun mga kaboss mga bayan. Millions of pesos lamang. Pero ang nakikita natin ngayon, billions of pesos, nakikita natin harap-harapan mga kaboss mga babayan. Sasabihin ngayon nila na chismis. Ano po mga kabosses mga babayan, wala pa ngang nakukulong dyan sa mga kongresista na may hawak sa budget. Yung unprogrammed funds ni Presidente Marcos, saan ba napunta? Malinaw yung kay BP Sara, confidential funds yun Ibig sabihin, kahit sino mga kaboss, mga babayan, wala pong karapatan na umalam kasi nga from the word confidential. At sa COA po, at si COA lamang po yung may karapatan na magkulimbat. Ayon sa COA, okay naman yung mga record ni VP Sara Duterte. So wala na talaga silang ibang nakikita mga kaboss, mga babayan. Na way para patumbahin itong mga Duterte kundi sa gawa-gawa po ng mga kaso. Ito pong sa impeachment kasi impeachable ito si BP Sara. Kahit filean mo ito ng kaso, kung mapafailan siya ng case mga boss mga hindi na matatablan kasi mas malakas yung hawak na ebidensya ni BP Sara na malinis ang kaniyang opisina. Meron nandyan po ang COA So idadaan na dito sa impeachment kasi nga mga kaboss mga babayan, itong impeachment lamang yung susi nila para mapatumba ito si BP Sara at hindi na makatakbo sa darating pa ng mga taon mga kaboss at darating pa ng mga eleksyon. Kasi nga number games ang impeachment Nakikita nilang mas lamang sila, maraming majority, mga kaboss, mababayan, na buboto. Itong Pinglawan, sakay naman ang sakay mga kabosses kasi alam nilang easy lang si Presidente Marcos, later na. Unahin ko muna itong si BP Sara kasi nga napakatibay. So, at ngayon ay kalaban ng administrasyon, so sinasakyan nila, mga kaboss, mga babayan. So, ganyan yung nila mga kaboss, mga babayan. Kasi, kung tunay, yung sinasabi nila na yung mga reklamo laban kay VP Sara ay galing sa taong bayan, ibig sabihin malawak po, di ba, yung suporta ng oposisyon, mga kaboses. Kung tunay man na malawak ito suporta ng oposisyon, bakit kailangan nila ng last chance na narrative? Ngayon na daw ang last chance. Kung panalo sila sa puso ng masa, mga kaboses, mga bayan, bakit parang nag-panic mode ang tono nila? Kasi ang lakas po ng isang kampo, mga kaboses, mga bayan, hindi po dito nasusukat nasusukat po yung lakas ng kampo doon po sa tiwala ng masa at koneksyon po nito sa karaniwang Pilipino. At malinaw po, sila mismo ang nagsabi at umamin, mga kaboss, mababayan, na nandyan pa rin ang mga Duterte. Hindi po ang Duterte ang may problema sa oras. Ang oposisyon po ngayon ang naubusan na po ng oras. At kapag sila mismo ang nagsabing game over na, baka iyon na talaga ang katotohanan, mga kaboss, mga babayan. Buhay pa rin ang Duterte brand. Sara Duterte andyan pa rin. Ay tiwala ang taong bayan at sila na mismo ang umamin, ang oposisyon, mga kaboses, mga babayan.
Kayo po, ano po yung reaksyon po ninyo dito po sa sinabi ni political analyst Ronald Llamas, mga kaboses mga babayan? Please comment, like, and share at hit the notification bell para notified po kayo sa lahat po natin ng mga uploads. God bless po sa inyong lahat. Ako po si Kaboses Vince at kayo po'y nanonood dito sa Standpoint Analysis.